po natin magkaisang dumalangin. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na Pastor, Evangelist, Willie Strada Almeida, yung end-time prophet, narito po kami ipapasalamat sa tagumpay ng iyong banal na gawain. Pinakamamahal na Panginoong Isus, bago po sa pakikinig ng iyong banal na salita, kami po taos-pusong nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa amin nagawang pagkakasala sa iyo. Ikaw po ang maglangis at pagpalain mo po kaming lahat. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Isus at sama-sama naming sinasaway, pinapalayas ang lahat ng masamang espiritu ng hadlang, all demons of hindrances, doubts and unbeliefs cast out in the name of our dearest Jesus. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagpapasalamat, paglulhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor, Evangelist, Willie Strada Almeida, the end-time prophet of our loving God. We will always remember and cherish the precious memories and blessed teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor, Dina C. Almeida, to the beloved children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family here and abroad. Hallelujah. We greet you in the name of our dearest Jesus. We love you so much. Sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, mga live webcast viewers, mga bisita, mga baguhan, welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, this is reality talaga, katotohanan na tila baga wala ng pag-asa sa mundo nating pinagagalawan. Ito ay para lamang po doon sa walang pananampalataya. Ngunit tayo po na nakakilala sa ating dakilang Diyos, we're looking for that blessed hope, yung pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. From the book of Titus, chapter 2, verse 13 and 14. Amen. The book of Titus, chapter 2, verses 13 and 14. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people zealous of good works. Dito po sa Titus, kabanatang 2, talatang 13 at 14. Nahintayin niyo ang maparat na pag-asa at ang pagkapakita ng kalwatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na Jesu Kristo, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya ang kanyang sarili, ang bayang masikap sa mabuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Amen. Amen. Praise the Lord. Konting panahon na lang, mga minamahal ko. Ang sabi ng banal na kasulatan, na hintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen? Na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos. Matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap, ang mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Tayo po ay pag-aari ng Diyos. Mula nung tayo tawagin, tanggapin natin siya bilang sariling tagapagligtas, sasabihin ng ating dakilang Diyos, dahil ikaw ay tapat, anak ko, ikaw ay aking pag-aari. Ikaw ay anak ko na ang pangako ko, yung aking pagbabalik, maisama kayo doon sa aking kaharian. Lahat magsabing, praise the Lord. Mga minamahal ko, samantalang tingnan natin ang mundong pinagagalaw natin. Ito yung nagaganap namin mo. Ito yung tanda na sinabi ng mahal na Panginoon, walang nakakakungkit kanyang pagbabalik. Pero merong mga magaganap at bilang tanda na ito nga ang nalalapit na pagbabalik ng ating dakilang Diyos. From the book of Matthew chapter 24 verse 17. The book of Matthew, chapter 24, verse 7. For nation
shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. Mateo Kapitulo 24, versikulo 7. Sapagkat magsisihindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Amen. Praise the Lord. Ito po yung mga masasawang balita na nagaganap na, mga minamahal ko. Sa ibang bansa, pinag-uusapan, mag-stockpile na ng mga pagkain. Prepare. Yung iba, naguhukay na sa ilalim ng lupa at doon na raw titira. Mga minamahal, nag-uumpisa na ang gera doon sa Middle East na pwedeng mag-spark po ito ng World War III. Pero salamat sa bansang Pilipinas, may propetang nananalangin. We're under control. Payapa dahil dito po sa dami ng naligtas sa bawat lugar, maging sa buong mundo, mga minamahal ko, ang panalang matuwid ay pinakikinggan ng Diyos. Lahat maging praise the Lord. Makita mga kapatiran, mga imbis abala doon sa mga bagay na walang kabuluhan, makita mo ang oras sa lugar, hanapin upang papurihan, salamatan ang Diyos na ating pilingkuran ang pinakamamahal, Panginoong Jesus. Earthquake, katatapos lang ng earthquake sa dapo ng Mindanao. Nung isang araw, sa dapo ng Japan naman. Walang tigil po ito. At ang giyera, anytime, pwedeng maganap po ang tinatawag na nuclear war. Pero ipinahintulot ng mga bagay na ito dahil ito'y tanda at nakasulat sa banal na kasulatan upang ang tao ay lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kung ang mananampalataya ay hindi naman lamig, bagkos magpakainit sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Bagamat ito'y nagaganap, mga minamahal ko, Matthew chapter 24 verse 12, ating pong basahin. Gospel, Matthew chapter 24, verse 12. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Dito sa Mateo, kabanatang 24, talatang 12. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito na po yung panahon natin. Sumasagana sa katampalasanan. Ang tao talaga pong hindi na naniniwala sa Diyos. Sinisisi pa nga ang Diyos, mga minamahal ko. Sa panahon na ganitong sitwasyon, naranasan ng bawat mananampalataya, kahit anong mangyari, kalamidad, baha, earthquake, gera, mga minamahal, dito sa itinurong pananampalataya ng propeta ng Diyos, hindi ka matitinag. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil umaasa ka, bawiin mo ng buhay mo sa mundong ito, talagang sigurado ka sa langit, mas mapalad ka. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya ayaw tayong puksain ng Diablo Dahil pag ang matapat na Kristiyano ay namatay, for me to live is Christ and to die is gain, papuntang langit yan Lahat magsabing, praise the Lord. Ang programa ng Diablo, mga may matuksukin ang mananampalataya. Ipakita ang mga bagay sa mundong ito ang para sa iyo. Ito ang nakakaganda, ngunit ikaw naman ay nagkakasala. Useless lahat. Ngunit ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, through the prayer ng ating dearly beloved pastor, iniluluhod tayo, nananalangin ang ating mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon upang huwag tayong bumitaw, upang tayo ay totoong 100% nasasampalataya sa ating mahal na Panginoon. Ano man ang mangyari upang masundan natin ang perpektong halimbawa ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children. Sa mamatay, sa mabuhay. Ngunit habang ikaw ay nandito sa mundo natin kinagagalawan, binibigyan tayo ng kalakasan ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, tayo po ang makikipagbaka ng mabuting pagbaka upang agawin ang marami pang tao. Kumbinsihin sila na mayroong Diyos.
Ipatotoo sa natin sa kanila na tapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran, na merong langit na pangako ang ating mahal na Panginoon. Tinitiyak natin ang ipinagkaloob mong yan sa iyong kaibigan o kamag-anak, kayamanan yan mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa huling panahon, cleave unto the Lord. Magsipanatili kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala nang bibitaw, mga minamahal. Sayang yung paglilingkod natin, maging ikaw baguhan o matagal na sa banal na iglesia, pagkatapos bibitaw ka pa, sayang lahat, mga minamahal ko. Nasa huli ang pagsisisi. Kaya ang gagawin natin sa huling panahon, magpatag tayo, magpatuloy, at lagi tayong kakapit sa bisig ng ating mahal na Panginoong Hesus. From the book of Acts chapter 11 verse 23, Amen. The book of Acts chapter 11, verse 23, who when he came and had seen the grace of God, was glad and exhorted them all that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. Ang mga gawa Kapitulo 11, versikulo 23, na siya'y dumating at makita ang biyaya ng Diyos, ay nagalak ang kanyang inaralan, ang lahat na sa kapasiyahan ng puso ay magsipanatili sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sa kapasyahan ng puso ay magsipanatili sa Panginoon. Malaking pakinabang ang manatili ka sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Yung mawalay ka sa mahal na Panginoon, malaglag ka sa kamay ng Diyos na buhay, isang nakakatakot na bagay. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, if you abide in me, and my word shall abide in you, you shall ask what you will, and it shall be given unto you. Conditional po. Kailangang manatili ka. Huwag kang bibitaw. Lagi kang nasa presensya ng ating mahal na Panginoon. Lalong nating nalalaman na mamalas natin na napakalapit na. Ito yung tanda na malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo'y lubos na pinagpala, panindigan natin na tayo'y anak ng Diyos, magmana ng buhay na walang hanggan. Lahat magsabing, praise the Lord. At ang Diyos, pangako niya, siya ay isa sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Revelation chapter 21 verse 3, ating pong basahin. The book of Revelation chapter 21, verse 3. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. Ito po sa Apokalipsis, Kabanatang 21, Talatang 3. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos ay din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Sa bawat isa sa atin, yung katapatan ng Diyos, mga minamahal ko, kulang ang buhay natin upang ipangbayad sa kabutihan na ginagawa ng Diyos sa atin, mga minamahal ko. Na sa panalangin ng propeta ng Diyos, tayo po'y kinahabagan lahat, mga minamahal ko. Dahil sa pag-aayunot pananalangin ng propeta, totoo po, tayong lahat ay guminhawa. Tayong lahat ay pinagpala. Wala tayong kinatatakutan sa huling panahon. Yea, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. Yan po ang pamantayan natin. Ang sabi po sa pangako ng ating mahal na Panginoon, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila. At kanila'y magiging bayan nila. At ang Diyos din ang sasa kanila at magiging Diyos nila. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Kaya habang tayo'y naghahanda sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, we must always be ready. Kaya ang katanungan, are you ready now to face dear Jesus? Prepare, mga minamahal. Ngunit habang nandito tayo, makikipagbaka tayo ng mabuting pakipagbaka. Salamat sa panalangin ng propeta. That was Tuesday. I am in between life and death. Ngunit ang Diyos, pag tinawag ka niya, may layunin pa siya upang maunawaan natin that for me to live is Christ and to die is gain. Kung buhayin ako ng Diyos, gagamitin ko ang aking huling lakas upang maipamalakaya ang salita ng Diyos at ipagsabi, tayong lahat ay magsipaghanda sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ngayon may sisigaw ko, buhay ang Diyos na nagpagaling sa akin. Buhay ang Diyos sa kanyang katapatan. Kaya sa huling panahon, magpakatatag po tayo. Atin pong inaanyayahan ang lahat ng ating minamahal na mga bisita, mga baguhan, maging ating live webcast viewers, habang pinaghahanda po natin ang ating mga musician, mga minamahal ko. Sabi po sa aawitin natin, someday we will be in heaven, standing in the presence of the Lord. He will reward those who accept Him. He reward those who receive Him in their hearts. Are you ready now to face dear Jesus? Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Habang ibinibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved co-preacher, beloved Brother Hilcor, para sa altar. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Coach Barcho Mancera. At sa ating mga ibig na mga baguhan, pakilalain na lang po dyan po sa harapan na lang po sila. And praise God. Habang ating lawin na maburing awit ito, gawin natin panalangin. Ang awit ito, mga inibig ko. At patuloy tayong lumalangin sa Panginoon Jesus Christ. Sa lahat ng sa ating mga pang igaganti pala natin na Christ. Yes. Huwag nating sayangin ang panahon. Ipag-usibigay natin sa ating nagwinsto po. At pagkikulan ng buong puso natin mga inibig. Lagi tayong manalangin.